Ang mundo ng aerospace ay umuugong sa kaguluhan. Lihim na sinubukan ng US ang isang hypersonic na armas na napakahusay na nagulat sa mga eksperto sa militar at magkaribal na bansa. Ang pambihirang teknolohiyang ito ay napapabalitang mas mabilis pa kaysa sa classified na SR-72 Dark Star, ang kahalili sa maalamat na SR-71 Blackbird na dating pinakamabilis na eroplano sa Earth. Ngunit ano nga ba ang kanilang sinubok? At paano nakatulak ang cutting-edge hypersonic craft na ito ng lampas sa Mach 6 na posibleng umabot pa sa Mach 10? Samahan kami sa pag-dive namin ng malalim sa mga detalye ng napakahusay na hypersonic na pagsubok na ito na mas mabilis kaysa sa SR-72 na nagpasindak sa mga eksperto. Ang hypersonic na sasakyang panghimpapawid at mga armas ay maaring parang isang bagay mula sa isang sci-fi blockbuster, ngunit ang mga ito ay resulta ng higit sa kalahating siglo ng pananaliksik, eksperimento at mga technological na tagumpay. Habang nakikita ng maraming tao ang hypersonic na teknolohiya bilang isang game changer ng ika-21 siglo, ang katotohanan ay ang mga pinagmulan nito ay bumalik sa Cold War, noong ang Estados Unidos at ang Unyong Soviet ay nakakulong sa isang mataas na taya na karera para sa pangingibabaw ng hangin at kalawakan. Sa loob ng maraming taon, ang teknolohiyang hypersonic ay nakaupo sa likod ng burner na nagtitipon ng alikabok sa mga lihim na laboratorio ng militar dahil sa limitadong pagpopondo at kakulangan ng agarang application sa militar. Ngunit ngayon, sa tumataas na mga pandaigdigang tensyon at isang panibagong karera ng armas, ang mga superpower sa mundo ay nakikipagkarera upang gawing perpekto ang napakabilis na mga sistemang ito na maaring malampasan ang mga traditional na depensa ng missile at mga target na hampasin ng walang katulad na bilis at katumpakan. Nagsimula ang paglalakbay patungo sa hypersonic flight noong 1959 kasama ang North American X-15 rocket plane, isang groundbreaking experimental aircraft na hawak pa rin ang record para sa pinakamabilis na bilis na naitala ng isang crewed aircraft, Mach 6.7. Ang X-15, na inilunsad mula sa isang B-52 bomber, ay pinatunayan na ang kontroladong hypersonic na paglipad ay posible, ngunit umasa ito sa isang rocket engine na nagsunog ng gasolina sa isang unsustainable rate. Dahil sa limitasyong ito, halos imposible ang malayuang hypersonic na paglalakbay noong panahong iyon. Sa kabila ng mga hamon na ito, ang pangarap ng hypersonic flight ay hindi kailanman kumupas. Ginalugad ng mga inhinyero ang mga scramjet engine na maaring mapanatili ang mga bilis ng hypersonic nang hindi nangangailangan ng napakalaking rocket fuel. Gayunpaman, ang mga technical na hadlang tulad ng matinding init na nabuo sa Mach 5 Plus na bilis at ang pangangailangan para sa mga advanced na thermal protection system ay nagpapanatili sa teknolohiya mula sa mabilis na pagsulong. Kapag sinusubukang magtayo ng bus ng lungsod kung saan ang 90% ng kabuang timbang nito ay gasolina lamang, mukhang walang katotohanan, ngunit iyon mismo ang uri ng hamon na hinarap ng maagang sasakyang panghimpapawid na pinapagana ng rocket. Dahil kinailangan nilang magdala ng parehong gasolina at isang oxidizer upang masunog ito, halos wala nang natitirang silid para sa mga mahahalagang sistema tulad ng mga tampok sa kaligtasan, mga compartment ng pasahero, o kahit na advanced na teknolohiya ng nabigasyon. Dahil dito, ang mga rocket na eroplano ay hindi lamang hindi epektibo, ngunit hindi rin practical para sa commercial na paglalakbay. Ang X-15, halimbawa, isa sa pinakasikat na rocket plane na ginawa ay maring umabot sa bilis na Mach 6.7, ngunit maaari lamang itong manatili sa himpapawid ng ilang minuto bago maubusan ng gasolina. Dito naganap na binabago ng mga modernong hypersonic air-breathing engine tulad ng mga ramjet at scramjet. Ang laro, hindi tulad ng mga rocket na dapat magdala ng mabibigat na tangke ng likidong oxygen, ang mga makinang ito ay humihila ng atmospheric oxygen habang lumilipad ang mga ito, na ginagawa itong mas mahusay sa gasolina. Ang kahusayan na ito ay sinusukat gamit ang isang pangunahing salik ng pagganap na tinatawag na tiyak na impulse na mahalagang nagsasabi sa atin kung gaano kalaki ang thrust na nagagawa ng isang makina kumpara sa dami ng gasolina na nasusunog nito. Kung mas mataas ang tiyak na salpok, mas mahusay ang makina. Habang ang mga rocket engine ay karaniwang may particular na impulse na humigit kumulang 450 segundo, ang mga air-breathing jet engine tulad ng mga ramjet at scramjet ay maaring lumampas sa 1,000 segundo. Ibig sabihin ay maaari silang lumipad ng mas malayo gamit ang mas kaunting gasolina. Sabi nga, hindi lahat ng jet propulsion system ay nilikhang pantay. Ang mga turbojet, ang uri ng mga makina na matatagpuan sa mga traditional na fighter jet, ay mahusay sa pagpapabilis mula sa isang pagtigil at maaring umabot sa mga bilis hanggang sa Mach 2, ngunit higit pa doon,
sila ay nagiging hindi mabisa at nahihirapang makasabay. Ang mga ramjet, sa kabilang banda, ay idinisenyo para sa mas mataas na bilis, ngunit nangangailangan ng paunang pagtulak dahil hindi sila maaaring gumana sa mababang bilis. Sa sandaling lumipat, gayunpaman, maaari silang mag-cruise sa paligid ng Mach 3 hanggang 4. Pagkatapos ay mayroong tunay na bilis ng demonyo, ang scramjet. Ang cutting-edge na makina na ito ay maaring gumana sa Mach 5+, ibig sabihin, ang isang flight mula New York papuntang Tokyo, sa teorya, ay maaring tumagal ng wala pang 2 oras sa halip na higit sa 12. Ang mga ramjet at scramjet ay madaling makalampas sa Mach 5 speed barrier na ginagawang perpekto ang mga ito para sa hypersonic na paglalakbay. Ngunit mayroong isang malaking catch. Hindi gumagana ng maayos ang mga ito sa mababang bilis na nagpapasakit sa pag-alis at paglanding. Iyan ang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ang karamihan sa mga hypersonic na sasakyan ngayon ay hindi magagamit muli. Kunin ang mga modernong hypersonic missiles, halimbawa, hindi lang sila nagsisimula sa hypersonic na bilis. Una, gumagamit sila ng conventional rocket engine para umakyat sa matataas na lugar at makabuo ng sapat na bilis. Pagkatapos ay dumudulas sila pabalik sa bilis na hypersonic o magpapagana ng scramjet engine upang mapanatili ang momentum. Kaya ang malaking tanong ay, bakit hindi pagsamahin ang isang turbojet at isang ramjet sa isang makina? Yun mismo ang naisip ng koponan sa Hermes, at yun ang kanilang naisip sa kanilang Chimera engine na nagbabago ng laro. At hindi nila basta-basta pinili ang pangalang iyon. Ang Chimera, sa mitolohiyang Griego, ay isang mythical beast na binubuo ng iba't ibang hayop, isang leon, isang kambing, at isang ahas. Katulad nito, ang Chimera engine ay isang hybrid na pinagsasama ang dalawang magkaibang sistema ng propulsion sa isa. Ang turbine-based combined cycle engine na ito ay isang kabuuang game changer. Walang putol itong lumilipat sa pagitan ng turbojet mode at ramjet mode. Iyan ang nagpapalakas sa kanilang cutting-edge na sasakyang panghimpapawid, ang quarter horse, na hinahayaan itong lumipad tulad ng isang normal na eroplano at pagkatapos ay rocket sa hypersonic na bilis ng hindi nagpapawis. At syempre, ang hypersonic na bilis ay bumubuo ng nakakabaliw na dami ng init. Ngunit naisip din iyon ng mga inhinyero sa Hermes na nagdidisenyo ng quarter horse upang mahawakan ang matinding temperatura upang hindi ito mag-overheat sa kalagitnaan ng paglipad. Ito ay isang revolusyonaryong hakbang patungo sa magagamit muli na hypersonic na sasakyang panghimpapawid, isang bagay na minsan ay itinuturing na halos imposible. Ang makina ng Chimera na nilikha ni Hermes ay may natatanging tampok, isang pre-cooler. Ito ay tulad ng isang high-tech na air conditioner na nagpapalamig sa hangin bago ito tumama sa turbojet. Maaring mukhang simple ito, ngunit ito ay isang game changer dahil tinutulungan nito ang Hermes na i-maximize ang performance ng engine bago ito lumipat sa scramjet mode. Ito ay lalong mahalaga dahil pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga hypersonic na bilis, yaong higit sa Mach 5. Ang mga bilis na ito ay ang susunod na hangganan para sa teknolohiyang militar. At ang Pentagon ay tumaya ng malaki sa mga pinagsamang cycle engine na maaring gumana pareho bilang mga turbojet at scramjet upang makamit ang mga matinding bilis na ito. Ang Hermes ay medyo maliit na startup, ngunit nagawa nilang tumalon mismo sa gitna ng cutting-edge hypersonic tech. Bagamat ang malalaking korporasyon o ahensya ng gobyerno ay karaniwang tumatagal ng mga dekada at napakalaking budget upang lumikha ng isang bagay na ganito kahusay, ginawa ito ni Hermes sa loob lamang ng 21 buwan na may kahangahangang budget na 18 million lamang. Yun ay isang maliit na bahagi ng inaasahan ng mga tao para sa isang proyekto na ganito kalaki. Para sa paghahambing, ang hypersonic na teknolohiyang demonstrador ng United States Air Force ay may budget na higit sa $300 million at tumagal ng mga taon upang mabuo. Ipinakita ni Hermes na ang kaunting pagkamalikhain at kahusayan ay makakamit ng malalaking paglukso sa aerospace. Nang dumating ang oras upang itayo ang kanilang turbine-based combined cycle engine, hindi lang pumili ng anumang makina si Hermes. Sumama sila sa General Electric J85 turbojet. Ang makinang ito ay pinagkakatiwalaan sa loob ng mga dekada na nagpapagana ng mga sasakyang panghimpapawid ng militar tulad ng Northrop F-5 Freedom Fighter at ang T-38 Talon na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ang J-85 ay may isang malamat na track record para sa pagiging maasahan at pagganap sa iba't ibang mga mission mula sa mga tactical na fighter jet hanggang sa pagsasanay ng mga eroplano. Ito ay isang makina na may seryosong pedigree. Hindi lang huminto si Hermes sa orihinal na makina ng Chimera. Matapos i-debut ang unang version, ginagawa na nila ang Chimera 2,
isang mas advanced na pag-ulit, makalipas lamang ang isang taon. At kapag isinasaalang-alang ng isang tao na ang mga pangunahing kumpanya ng aerospace ay madalas na tumatagal ng mga taon, ang McDonnell Douglas F-15 Eagle at ang General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Ang makinang ito ay mga tunay na veterano, kamakailan ay nagdiriwang ng 50 taon ng patuloy na serbisyo at higit sa 30,000 oras ng paglipad. Napatunayan na nila ang kanilang mga sarili sa ilan sa mga pinakamahirap na sitwasyon, mula sa matinding combat mission hanggang sa mga air patrol sa buong mundo. Ang bagong proyekto ay hindi lamang tungkol sa pag-upgrade ng isang lumang paborito. Ito ay tungkol sa pagtulak sa mga limitation ng kung ano ang posible. Ang Hermes Hypersonic na sasakyang panghimpapawid, isang susunod na antas na disenyo na binuo upang baguhin ang parehong mga kakayahan sa pagtatanggol at pambansang seguridad. Ang sasakyang panghimpapawid ay hindi na isang hakbang lamang mula sa mga umiiral na modelo. Ito ay isang higanting lukso pasulong sa aerospace engineering. Sa halip na maging quarter horse, ang bagong disenyong ito ay ang Dark Horse of the Sky, na ginawa upang harapin ang isang ganap na bagong hanay ng mga hamon. Ang Hermes ay idinisenyo upang lumipad sa bilis na higit sa Mach 5, 5 beses ang bilis ng tunog na nakakatuwang, ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa hilaw na bilis. Upang makamit ang ganoong uri ng bilis, ang isang sasakyang panghimpapawid ay dapat na itayo upang mapaglabanan ang hindi maisip na mga temperatura dahil sa air friction sa mga bilis na iyon. Ito ang dahilan kung bakit walang pagod na nagtatrabaho ang engineering team upang matiyak na kakayanin ng katawan ng sasakyang panghimpapawid ang matinding kondisyon ng hypersonic flight. At ito ay hindi lamang tungkol sa bilis. Nakatutok ang Hermes sa pagsira sa record ng maalamat na Lockheed SR-71 Blackbird na may hawak ng record para sa pinakamabilis na manned aircraft na umabot sa napakabilis na pinakamataas na bilis ng Mach 3. Ang Hermes ay hindi lamang itinutulak ang mga limitation ng bilis, ito ay umaabot sa gilid ng stratosphere. Ang susunod na henerasyong sasakyang panghimpapawid na ito ay idinisenyo upang pumailang lang sa mga taas ng panga na 80,000 hanggang 85,000 talampakan, higit sa 2 beses na mas mataas kaysa sa mga commercial na airliner na karaniwang naglalayag sa pagitan ng 35,000 at 40,000 talampakan. Sa ganoong matinding taas, ang kapaligiran ay hindi kapanipaniwalang manipis na ginagawang mas mapaghamong ang conventional na dynamics ng paglipad. Ang mga jet engine ay nagpupumilit na makakuha ng sapat na oxygen, ang mapakpak ay gumagawa ng mas kaunting pag-angat, at ang mga temperature ay umiindayog sa pagitan ng blistering init at bone-chilling cold. Upang ilagay ito sa pananaw, ang maalamat na SR-71 Blackbird, isa sa pinakamabilis na sasakyang panghimpapawid na ginawa, ay madalas na lumipad sa 85,000 talampakan upang malampasan ang mga missile at maiwasan ang pagtuklas ng radar ng kaaway. Sa mga taas na iyon, kailangang magsuot ng full pressure suit ang mga piloto, katulad ng ginagamit ng mga astronaut, dahil napakababa ng presyo ng hangin sa labas na maaaring kumulo ang kanilang dugo ng walang proteksyon. Kayon, ang Hermes ay naglalayon na maging mas mabilis at mas mahusay na nangangahulugang malampasan ang ilan sa mga pinakamalaking technical na hadlang sa kasaysayan ng aviation. Ang hypersonic na paglipad, na naglalakbay sa higit sa 5 beses ang bilis ng tunog, ay lumilikha ng napakalaking alitan at init. Ang mga temperature sa ibabaw ng sasakyang panghimpapawid ay maaaring lumampas sa 2,000 degrees Fahrenheit, sapat na init upang matunaw ang aluminyo at magpahina kahit na ang mataas na lakas ng titanium. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga inhinyero ay gumagawa ng mga bagong haluang metal na lumalaban sa init, mga ceramic composite, at mga sistema ng paglamig na makatiis sa mga kondisyong ito na nagpaparusa. Higit pa rito, ang mga maginoo na jet engine ay hindi kayang hawakan ang hypersonic na bilis. Upang malutas ito, sinasaliksik ng mga mananaliksik ang teknolohiyang scramjet na pinipiga ang papasok na hangin sa hindi kapani-paniwalang bilis ng hindi nangangailangan ng mga traditional na umiikot na turbine. Ito ay maaring gumawa ng matagal na hypersonic na paglalakbay hindi lamang posible, ngunit mahusay. Upang ilagay ito sa pananaw, ang paglalakbay sa Mach 5 ay nangangahulugang isang taong nagliliyab sa kalangitan sa bilis na mahigit 3,100 milya bawat oras. Sa bilis na iyon, ang hangin sa paligid ng sasakyang panghimpapawid ay umiinit ng labis na ang mga ordinaryong materyales ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Kaya't kinailangan ng pangkat ng inhinyero ang kanilang utak at maghukay ng malalim sa agham ng mga materyales na lumalaban sa init upang mahanap ang perpektong akma para sa kanilang makinang may mataas na bilis.
Ginalugad nila ang ilan sa mga pinakamahirap na materyales doon, ang titanium, nickel alloys, at superalloys, ang parehong uri na ginagamit sa mga jet engine at spacecraft. Ang mga materyales na ito ay ginawa upang mapaglabanan ang nakakabaliw na temperatura mula sa 1,000 degrees Fahrenheit hanggang sa higit sa 2,000 degrees Fahrenheit. Ngunit kapag ang isang tao ay nagsimulang itulak ang bilis na lampas sa Mach 6, ang mga bagong hamon ay lalabas. Ang ilang mga eksperto ay nangangatuwiran na ang nickel, bagamat hindi kapani-paniwalang malakas, ay maaring masyadong mabigat para sa isang sasakyang panghimpapawid na kailangang parehong mabilis at mahusay. Doon naglalaro ang mga carbon ceramic composites. And yung mga futuristic na materials na ito ay hindi lamang magaan, ngunit nakakayanan din ang matinding init at stress na mas mahusay kaysa sa traditional na mga metal. Ginagamit na ang mga ito sa ilan sa mga pinaka-advanced na proyekto ng aerospace, kabilang ang mga hypersonic missiles at space shuttle. Sa pamamagitan ng paglipat sa mga next-gen na materyales na ito, ang mga inhinyero ay nagbibigay ng daan para sa sasakyang panghimpapawid na maaring itulak ang mga hangganan ng bilis at tibay na hindi kailanman. Ang mga materyales na ito ay may kahangahangang thermal capabilities na may mga temperature tolerance na umaabot hanggang 3,100 degrees Fahrenheit para sa mga reusable na bahagi at 3 to 600 degrees Fahrenheit para sa mga single-use na application. Ang mga carbon ceramic composite ay malawakang ginagamit sa mga industriya ng aerospace at automotive, lalo na sa mga bahagi tulad ng mga disk ng preno, dahil sa kanilang kakayahang makatiis ng matinding temperatura nang hindi nawawala ang integridad ng istruktura. Ngunit ang koponan ay hindi lamang huminto sa pagpili ng mga materyales. Kinailangan din nilang isipin ang tungkol sa mga pamamaraan ng pagmamanupaktura. Pagkatapos tuklasin ang iba't ibang option, gumawa si Hermes ng mahalagang desisyon na mamuhunan sa V3D Sapphire at Sapphire XC na pang-industriyang 3D printer. Ang makabagong printer na ito ay lubos na dalubhasa at may kakayahang gumawa ng masalimuot, komplikadong mga bahagi ng may katumpakan at bilis. Ang particular na nagpapahalaga sa kanila ay ang kanilang kakayahang mag-print gamit ang Enkino 718, isang nickel-chromium alloy na kilala sa napakahusay nitong paglaban sa init at paglaban sa kaagnasan. Ang haluang ito ay madalas na ginagamit sa mga high-stress application tulad ng mga gas turbine at aerospace na bahagi dahil maaari itong makatiis sa mga temperatura mula 423 degrees Fahrenheit hanggang 1,300 degrees Fahrenheit nang hindi na kompromiso ang lakas o tibay nito. Bilang karagdagan sa paglaban sa temperatura ng material, ang paggamit ng teknolohiya sa pagprint ng 3D ay nagbigay daan sa koponan na lumikha ng mga bahagi na may mga natatanging geometries na imposibleng gawin gamit ang mga traditional na pamamaraan ng pagmamanupaktura. Hindi lamang nagbigay ang diskarteng ito ng pinahusay na pagganap at tibay para sa makina ng Chimera, ngunit nakatulong din ito sa koponan na bawasan ang mga gastos sa produksyon na ginagawang mas mahusay at epektibo ang buong proseso. Ayon sa mga inhinyero ng Hermes, ang quarter horse ay maaring mukhang isang bagay mula sa isang science fiction na pelikula, ngunit ang disenyo at mga materyales nito ay malalim na nakaugat sa cutting-edge na engineering. Bagamat isinama ng kumpanya ang ilang advanced na modernong materyales para sa ilang bahagi ng sasakyang panghimpapawid, ang karamihan sa airframe ay ginawa mula sa sinubukan na tunay na titanium, isang metal na kilala sa hindi kapani-paniwalang ratio ng lakas sa timbang. Ginagawa nitong parehong matigas at magaan ang sasakyang panghimpapawid, perpekto para sa high-speed na pagganap. Ang makintab, naka-streamline na hitsura ng quarter horse ay hindi lamang kapansin-pansin. Ito ay isang halimbawa ng textbook ng aerodynamic genius. Ipinagmamalaki ng disenyo nito ang matalim, parang talim na mga gilid na maayos na sumasama sa katawan ng sasakyang panghimpapawid na lumilikha ng walang putol na silhouette na parehong kapansin-pansin at hindi kapani-paniwalang mahusay. Ang disenyong ito ay nakapagpapaalaala sa Lockheed SR-71 Blackbird. Tulad ng Blackbird, ang quarter horse ay in-engineered upang maghiwa-hiwa sa hangin na may kaunting pagtutol na ginagawa itong perpekto para sa mga high-speed na maniobra. Sa 40 talampakan ng haba, ang quarter horse ay bahagyang mas maliit kaysa sa Northrop T-38 Talon na may sukat na 46 talampakan, ngunit ang pagkakatulad sa pagitan ng dalawa ay mahirap balewalain. Parehong idinisenyo para sa advanced na pagsasanay sa magaan na mga tungkulin sa pag-atake na nag-aalok ng walang kaparis na liksi at pagganap. Ang T-38 na ipinakilala noong 1960s ay kilala sa pagiging isa sa pinakamatagumpay na jet ng pagsasanay na nagawa na tumutulong sa pagsasanay ng libu-libong mga piloto ng militar sa mga dekada. Gayon din, ang quarter horse ay nilayon na magsilbi sa isang katulad na layunin,
ngunit may mas advanced na teknolohiya na ginagawa itong isang promising contender sa mundo ng military aviation. Sabi nga, habang nakakakilig ang disenyo ng quarter horse, mahalagang tandaan na ito pa rin ang prototype. Sa panahon ng mga pagsubok sa paglipad, ang sasakyang panghimpapawid ay madalas na sumasailalim sa mga pagbabago batay sa data ng pagganap sa totoong mundo. Hinuhulaan ng mga inhinyero na ang pagsubok sa totoong mundo ay walang alinlangan na hahantong sa hindi bababa sa ilang maliliit na pagbabago sa disenyo o pagsasaayos upang matiyak ang mas mahusay na pagganap, katatagan, at kaligtasan sa matataas na bilis at taas. Ang nakaraang taon ay isang malaking hakbang para sa startup dahil gumawa ito ng makabuluhang pag-unlad. Sinimulan ng kumpanya na subukan ang quarter horse Mk0, isang critical na hakbang sa pagsasama ng mga pangunahing sistema ng sasakyang panghimpapawid at pag-aayos ng mga kakayahan sa pagpapatakbo nito. Nakatulong ang ground test stand ng sasakyang panghimpapawid na suriin. Ang lahat mula sa mga avionics nito hanggang sa mga flight control system nito na tinitiyak na gumagana ng perpekto ang bawat bahagi. Ang higit na kahanga-hanga ay ang prototype na ito ay binuo sa loob lamang ng 6 na buwan, isang nakamamanghang tagumpay na isinasaalang-alang ang pagiging komplikado ng teknolohiyang kasangkot. Sa panahon ng pagsubok, ang quarter horse ay hindi lamang nakamit ngunit nalampasan ang lahat ng mga nakaplanong layunin nito na nagpapakita ng kahangahangang potential. Ang tagumpay na ito ay nakakuha ng atensyon ng United States Air Force na mula noon ay nagkaroon ng matinding interes sa potensyal ng sasakyang panghimpapawid para sa parehong mga sitwasyon sa pagsasanay at labanan na nagtutulak sa mga hangganan ng kung ano ang maaari nating asahan mula sa susunod na henerasyong sasakyang panghimpapawid ng militar. Sa loob lamang ng 37 araw, ang koponan sa Arnold Engineering Development Complex sa Tullahoma, Tennessee, ay nakagawa ng isang serye ng mga groundbreaking aerospace na pagsubok na nagtutulak sa mga hangganan ng kung ano ang posible sa aviation. Ang mga pagsubok na ito ay bahagi ng isang matataas na pagsisikap na suriin at pinuhin ang mga pangunahing aspeto ng susunod na generation ng mga sasakyang pang-aerospace. Ang isa sa mga pangunahing hamon na kanilang hinarap ay ang mga pagsusuri sa kadahilanan ng tao na sinusubukan kung paano nakikipag-ugnayan ang mga piloto sa mga advanced na sistema ng pagpipiloto at control ng sasakyan. Ginawa rin nila kung ano ang mangyayari kapag ang sasakyan ay nawala ang link ng communication nito sa lupa na mahalaga para sa pagdidisenyo ng matatag na mga protocol ng emergency. Hindi lang sila huminto sa theoretical testing. Sinuri din ng koponan ng latency ng frequency ng radyo na tinitiyak na ang mga sistema ng communication ay maaring humawak ng mga pagkaantala ng hindi na kompromiso ang kaligtasan o pagganap. Ang paghawak sa lupa ay isa pang mahalagang bahagi na kanilang pinagtutuunan ng pansin na sinusuri kung paano kikilos ang sasakyan sa ilalim ng iba't ibang kondisyon kapag kinokontrol ng malayuan mula sa lupa. Ang mga pagsubok na ito ay mahalaga para matiyak na ang hinaharap na sasakyang panghimpapawid ay maaring mapatakbo ng ligtas at epektibo kahit na piloto mula sa malayo. Sa unang bahagi ng 2024, natapos ng Mk0 na sasakyan ang mga pagsubok nito at gumawa ng kasaysayan bilang una sa 4 na nakaplanong pagsubok na sasakyan para sa programang Quarter Horse. Ito ay isang pangunahing milestone para sa programa na bumubuo ng mga makabagong teknolohiya na maaring baguhin ang paglipad. Pagkatapos noong Marso ng 2024, ipinakilala ng team ang Mk1 prototype na inatasan ng higit pang ambisyosong mga layunin, kabilang ang malayuang pag-takeoff at landing, isa sa mga pinakamapanghamong aspeto ng autonomous flight. Ang mga inhinyero ay gumugol ng 7 buwan ng maingat na pag-assemble ng Mk1 prototype na tinitiyak na ang bawat detalye ay perpekto. Kapag handa na ang Mk1, mabilis na kumilos ang koponan na kumpleto ang lahat ng mga gawain sa pagsubok sa loob lamang ng 21 araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi isinagawa ang mga pagsusulit sa AEDC sa Tennessee. Sa halip, dinala ng koponan ng Mk1 sa Edwards Air Force Base sa California, isang lokasyon na kilala sa kasaysayan nito ng advanced na pagsubok sa paglipad. Doon nila itinulak ang sasakyan sa mga limitation nito na umabot sa bilis ng taxi na 50 milya bawat oras habang pinapatakbo ang mga makina sa buong afterburner, isang hindi kapanipaniwalang gawa para sa isang unmanned test vehicle. Ang high-speed taxi test na ito ay nagbigay ng mahalagang data sa kung paano kikilos ang Mk1 sa mas mataas na bilis at tumulong na pinuhin ang pangkalahatang katatagan at control nito. Ang koponan ay gumagawa ng mga kahanga-hangang hakbang sa 2 pang prototype, Mk2 at Mk3, at ang una ay nasa ilalim na ng pagtatayo sa planta ng Hermos sa Atlanta, Georgia.
Ang F-100 ay kilala sa hindi kapani-paniwalang pagiging maasahan at kapangyarihan nito, na ginagawa itong mahalagang bahagi para sa pagkamit ng mga ambisyosong layunin ng Mk2. Ang pangunahing layunin para sa Mk2 ay masira ang sound barrier at ipakita ang autonomous supersonic na paglipad sa bilis na mas mababa sa Mach 2. Ito ay isang malaking hakbang sa teknolohiya ng aviation dahil ang paglipad sa supersonic na bilis ay autonomiya na nangangailangan ng mga advanced na system upang mahawakan ang lahat mula sa nabigasyon hanggang sa mga emergency na tugon ng walang input ng tao. Ito ay hindi lamang isang mabilis na eroplano, ngunit isang makina na idinisenyo upang gumana tulad ng isang self-sufficient pilot sa kalangitan. Habang ang mga eksaktong technical na detalye para sa Mk2 ay nananatiling nasa ilalim ng pagbabalot, ang mga hamon sa engineering na tinatalakay dito ay revolusyonaryo. Para naman sa Mk2, mas may excitement. Bagamat hindi pa nagsiwalat ng marami ang koponan tungkol sa Mk2, napapabalitang ito ay batay sa pagsubok na version ng Chimera 2, isang sasakyang panghimpapawid na nagpapakita ng ilang susunod na antas ng mga tampok ng paglipad. Ang roadmap para sa Hermes ay nagmumungkahi na ang Mk2 ay bibigyan ng isang bagay na talagang hindi pangkaraniwang, isang paglipat mula sa turbojet patungo sa ramjet mode sa paglipad. Ang paglipat na ito ay hindi maliit na gawa dahil kinapapalooban nito ang paglipat ng mga propulsion system habang lumilipad sa matataas na bilis at taas. Kung matagumpay, sisirain ng Mk3 ang all-time airspeed record na kasalukuyang hawak ng maalamat na SR-71 Blackbird. Ang SR-71 ay naging pamantayang ginto sa high-speed flight sa loob ng mga dekada, kaya ang pagsira sa record na iyon ay hindi maliit na ambition. Ito ay isang bagay na pinangarap ng mga inhinyero at aviator sa loob ng maraming taon. Ang koponan ay hindi lamang nagtatrabaho sa sasakyang panghimpapawid, gumagawa din sila ng isang ganap na bagong diskarte sa pagsubok ng pamamahala sa flight deck startup. Ang flight deck ay binuo mula sa simula upang gumana sa off-grid, standalone na kapaligiran, lalo na sa mahigpit na mga kondisyon kung saan ang traditional na infrastruktura ng suporta ay maaaring walang umiiral. Ito ay idinisenyo upang maging ganap na sapat sa sarili na nagbibigay daan para sa mga operation sa malalayong lugar o sa panahon ng mga high-risk na mission, tulad ng mga nasa pagalit o hindi pa natukoy na mga teritoryo. Special ding idinisenyo ang mga upuan para sa mga piloto at mga operator ng payload na tinitiyak ang ginhawa at kaligtasan kahit sa pinakamatinding kondisyon kung saan mahalaga ang bawat segundo. Ang isang maliit na pangkat ng apat na may mahusay na operational analyst at ilang dalubhasang tagamasid ay nagtatrabaho mula sa loob ng isang makabagong, high-performance na computing center. Ito ay hindi lamang anumang data hub, ito ay dinisenyo na may katumpakan at functionality sa isip. Sa loob, nilagyan ito ng mga advanced na climate control system na lumikha ng perpektong nakahiwalay na kapaligiran upang matiyak ang kaligtasan at pagiging maaasahan ng mga critical na kagamitan sa paglipad kahit na sa matinding mga kondisyon. Sa kabila ng makabagong teknolohiya nito, ang panlabas ng sentro ay mukhang mapanlinlang na ordinaryo, tulad ng isang lalagyan ng transportation. Binibigyang daan ng disenyong ito na madaling madala at mai-set up saan man sa mundo na ginagawa itong hindi kapani-paniwalang maraming nalalaman at may kakayahang magbigay ng suporta sa isang pandaigdigang saklaw. Bakit lahat ng pagsisikap at pagbabagong ito? Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang napakalaking pagtulak upang bumuo ng Hauson, isang revolusyonaryong hypersonic na pampasaherong sasakyang panghimpapawid na maaring baguhin ang paraan ng pag-iisip natin tungkol sa paglalakbay sa himpapawid. Ang Hauson ay hindi lamang isa pang sasakyang panghimpapawid. Ito ay ginawa upang lumipad sa bilis na higit sa Mach 5 na higit sa 5 beses ang bilis ng tunog. Ito ay magbibigay daan dito na kumpletuhin ang mahigit 125 transoceanic na ruta na pinuputol ang mga oras ng paglalakbay. Halimbawa, ang flight mula New York papuntang London na kasalukuyang tumatagal ng humigit kumulang 7 oras ay maaring bawasan sa 90 minuto lang na ginagawa itong realidad kung saan ang mga long-haul na flight ay parang isang mabilis na pag-commute. Ang engineering sa likod ng sasakyang panghimpapawid na ito ay walang kulang sa isang kahanga-hanga. Ang Hauson ay binuo upang maging ang unang mabubuhay na hypersonic na pampasaherong eroplano at ang unang pagsubok na paglipad nito ay naka-schedule para sa 2029. Ngunit bago tayo makarating doon, makikita ng mga tao ang pagsubok sa quarter horse na Mk2 at Mk3 na prototype sa 2025 at 2026. Ang mga prototype na ito ay magbibigay daan para sa hypersonic flight sa pamamagitan ng pagsubok sa mga pangunahing teknolohiya tulad ng mga advanced na teknolohiya ng Hauson aerodynamic na disenyo at ang kakayahang makatiis sa matinding init at presyon ng hypersonic na bilis.
Ang isa sa mga pinakakahanga-hangang aspeto ng proyektong ito ay ang mabilis na bilis ng paggalaw ng koponan sa Hermos. Ang hypersonic flight ay hindi kapani-paniwalang komplikado at ang mga hamon sa engineering ay napakalaki. Gayunpaman, ang koponan ng Hermos ay nagtutulak ng mga hangganan, nagtatrabaho ng walang pagod upang matiyak na ang teknolohiya ay parehong mahusay at ligtas. Ang kanilang walang humpay na dedication sa pagbabago ay nagpapataas ng mga inaasahan para sa kung ano ang tila imposible at may kaunting pagdududa na malalampasan nila ang bawat hamon na humahadlang. Kapag isinasaalang-alang ng mga tao kung gaano kalayo na ang narating nila sa aviation, ang Howson ay tila ang logical na susunod na hakbang. Hindi lamang babaguhin ng teknolohiyang ito ang paglalakbay sa himpapawid, ngunit hawak din nito ang potensyal na baguhin ang paraan ng pag-iisip ng mga tao tungkol sa pandaigdigang koneksyon. Ang kakayahang maglakbay sanman sa mundo sa ilalim ng 2 oras ay maaring maghugis muli ng mga industriya, ekonomiya, at maging ang paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ang pangarap ng hypersonic flight ay nasa abot-tanaw at sa pag-unlad na ginagawa, malinaw na mas malapit tayo kaysa kailanman na gawing katotohanan ng pangarap na iyon. Salamat sa panonood ng isa pang episode sa aming channel. Habang naririto ka pa, ay click ang video sa iyong screen para makakita ng higit pang nakakagulat na mga video tulad nito.